salamat sa Panginoon sa binibigay sa bawat isa sa atin sa oras na ito ng kalakasan, no? At tinuturuan tayo ng ating Panginoon upang maging patuloy ang bawat isa sa pagdilingkod sa Kanya. Amen, mga kapatid? At tayo po ay mag-aaral ng Kanyang salita. At ito naman po ay hindi naman hahabaan, mga kapatid. Ay maganda, mga kapatid, ang mga napakinggan natin ng mga galing sa ating mga kapatid. Buhat pa nung isang araw pa, mga kapatid, di ba? Nung yung mga nadinig natin sa online, Bible study, sa preaching, no, mga kapatid. Yung Jesus in the center, yung nadinig natin yan, mga kapatid, sa ating kapatid na Sister Tubeo, no? Yung grateful heart, mga kapatid. Yung the guilt of the whole world, saved by grace, love of the Lord, no? Yan, mga kapatid, yung mga nagdaang pag-aaral natin sa ating mga kapatid na ginamit ng ating Panginoon, no, mga kapatid? Kaya nga, mga kapatid, ang mga natinig natin sa nagdaan na yun hanggang sa ngayon, hanggang sa kagabi, talagang ang Diyos ay pinagduduktong-duktong niya lahat. Amen. Ang lahat ng kanyang mensahe, mga kapatid. Ito'y para sa ating lahat, no? Kaya nga, mga kapatid, ang lahat ng mga natinig natin ay paano pa natin magagawa yung gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Bilang isang Kristiyano ay paano mong masasabi ang Diyos ay nasa center na ng puso mo kung ikaw namang kapatid ay hindi pa naaayon sa gusto ng Diyos. Ang mga naiisip natin minsan, no? Bukod doon, paano masasabi na yung pagmamahal mo sa iyong puso, sa iyong kapwa, kung tayo ay nagkukurang pa rin ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya ngayon, mga kapatid, no? Tulad din nung ating kagabi na sinasabi doon yung guilty tayo na minsan ay meron man tayong kasalanan ay itinatanggi natin, mga kapatid, no? Yung isinip tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan, sa ating mga ginagawa na hindi naman kaaya-aya sa ating Panginoon Diyos. Paano natin masasabi na na-save na tayo ng ating Panginoon? Paano mo masasabihin na nagmamahal ka sa Diyos? Yan ay kay Brad, sa kapatid nating Brad Philip. Paano yun masasabi na nagmamahal ka sa ating Panginoon? Ang title natin, mga kapatid, ngayon, Response to God's Love. Amen. Sa lahat ng mga natinig natin ito, mga kapatid, paano mong maibibigay sa Panginoon ang kasagutan mo? Yung response to God's love. Kung tayo naman ay hindi sumusunod sa mga nadinig natin, sa mga nabasa natin, paano natin yan ibibigay sa Diyos? Paano natin tutugunin ang ginawang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa buhay natin, mga kapatid? Dapat nandun na tayo isang Kristiyano. Nandiyan pa rin, mga kapatid, yung ating minsan ay pagkakasala, hindi natin maiiwasan yan, no? Habang tayo ay nandito sa ibabaw ng mundo, mga kapatid, nandiyan pa rin yan. Hindi yan mawawala. Nasa sa atin na lang, mga kapatid, nasa buhay natin, nasa ating pag-aaral, kung tayo ay tutugon sa lahat ng gusto ng ating Panginoon, magagampanan natin, mga kapatid, ang lahat ng ito, para iyan ang maging kasagutan ng lahat ng kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin. Amen, mga kapatid? Amen. Sa awit, mga kapatid, 107:20, sinugo niya ang kanyang salita at pinaggaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga
ikapapahamak. Amen. Ganyang kabuti, mga kapatid, ang ating Panginoon na iniligtas tayo, mga kapatid, no? Ganon din, mga kapatid, sa Jeremiah 29:11, mga kapatid, no? Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip ng aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa iyong huling wakas. Amen, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, hanggang sa huling wakas, ang Diyos ay nakagabay sa bawat isa sa atin. Amen, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, paano natin mariresponse ang ating Panginoong Hesus kung tayo ay nananatili pa rin sa mga kasalanan, mga kapatid? Sinabi nga ng ating Bible teacher ngayon, patayin sa Colossians 3:5, mga kapatid. Paano mong mawawala yan, mga kapatid, kung tayo nadadala pa ng buhay ng sanlibutan? Parang mahirap, mga kapatid, yung ibibigay mo sa Panginoong Diyos ang ganti na ginawa ng kabutihan sa iyo. Kaya nga, mga kapatid, lahat ng tulad natin na nananampalataya, kahit ano gawin ng bawat isa sa atin, nandiyan pa rin ang pagsubok, nandiyan pa rin ang nakikita sa bawat isa, kapintasan, yung hindi na naaayon na maging madinig mo sa isang kapwa, ay madidinig pa rin natin yan, mga kapatid. Dahil minsan, merong napapansin, may nakikita na kahit ay isang nananampalataya na, mga kapatid, meron pa rin tayong kapintasan. Kaya, mga kapatid, mahirap maibigay sa ating Panginoon kung ano yung gusto niya. Hindi natin masasabing tayo ay perfect, mga kapatid, no? Tayo isang banal o nagbabanal-banalan lang pag nandito na sa church. Paglabas natin dito sa bahay ng ating Panginoon, hindi na rin alam ng iyong kapatid kung ano na ba ang buhay mo sa labas ng bahay parang ba, no? Ganon din dito, mga kapatid, sa Matthew 11:28, magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nabibigat ang lupa at kayo aking pagpapahingay. Ang kabaitan ng ating Panginoon Diyos, kahit na ikaw kung ano man ang ginagawa mo sa buhay mo hanggang sa ngayon, sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin, come unto me. Hindi pa rin siya nagsasawa sa ating buhay, mga kapatid. Patuloy pa rin tayong ginagabayan ng ating Panginoon, bagamat minsan tayo ay may pagkakamali. Meron tayong kasalanan na hindi naman kaaya-aya sa Kanya. Amen, mga kapatid? Kaya, paano? Iyan ang malaking katanungan sa bawat isa sa atin. Dahil sa ating ng sarili, hindi natin masasabi na perfect ka na. Pwede mo nang ibigay ito yung ganito sa Diyos. Pwede ka nang magsamba na bilang pagbibigay mo sa ating Panginoon, pero hindi yung sapat. Dahil kung nandito ka, okay, nagagawa mo yun. Paglabas mo dito, nandyan ang lahat. Ang mga diablo, mga kalaban. Kahit ako, mga kapatid. Hindi ko sinasabi ako, nagtuturo, ganito. Wala tayong kaalaman, ang Diyos ang nagbibigay. Hindi ko rin masasabi na minsan hindi ako nagkakamali. Madalas ako magkamali. Bilang ako isang naharot, mga kapatid, no, mabiro. Yun lang, hindi na yun karapat-dapat sa ating Panginoon bilang isang Kristiyano. Pero sinasabi nga ng iba pa nating mga nakakataas, kasama yan sa buhay natin.
habang tayo nasa laman, mga kapatid. Sa John 3:30, mga kapatid, siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Amen? Kaya nga yun, mga kapatid, kailangan gampanan natin lahat yan. Kung ano yung nararapat natin para sa Diyos. Amen, mga kapatid? Hindi pa yan, mga kapatid, ang ating key verse. Ang key verse natin, mga kapatid, sa 1 John 4:19, 20, 21. Basahin natin, mga kapatid, no? Sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Kung sinabi, sino man ang umibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat the Lord. Di ba, mga kapatid, no? Yung pag-ibig, paano kang umibig, paano kang masasabing ikaw ay tunay na isang kapatid, tunay na isang pamilya, kung may nakikita pa rin sa buhay mo ang hindi maayos at hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya nga, mga kapatid, no? Kaya minsan ay bawat isa sa atin ay maraming katanungan yan, mga kapatid, no? Sabihin mo nga sa katabi mo, I love you. I love you. With love of the Lord. Yun, no? Ayaw? Ulitin natin. Sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Oh, di ba? Doon natin maano yung pagmamahal, mga kapatid, no? Yung sinasabing pagmamahal ng bawat isa ay yung sinasabi yung, di ba, yung eros love, mga ganon, yung kileo, agape, no? Kaya nga, mga kapatid, yung eros love, dito lang yan sa panlimpa, no? Ang sanlibutan niya, kaya pwede yan. Hanggang dito lang kayo, hindi nyo alam kung paano, no? Yung kileo love, yung kapamilya mo yan ang mahal mo sa buhay. Dito pa rin kayo sa lupa. Amen? Ito namang agape love, ito yung talagang para sa Diyos. Ito yung para sa Diyos talaga. Kaya nga ang Diyos, di ba? Binigay niya yung kanyang bugtong na anak sa John 3:16, no, na kung sino man, ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Amen? Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ay huwag mapahamak. Amen, mga kapatid? Ganun tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga yung sinasabing pagmamahal, yun. Paano mong mamahalin ang Diyos, ang kapwa mo? Ang Diyos nga, hindi natin nakikita. Paano yan? Minahal mo ang Diyos? Paano? Paano mo nasabi yun? Yung kapatid mo nga, nakikita mo na, katabi mo na eh. Hindi mo pa magawang mahalin. Nagagalit ka pa. Di ba? Ang Diyos pa kaya na hindi natin nakikita. Ang Diyos ay Espiritu. Amen? Kaya paano natin yun? Paano natin masasabing tayo ay isa ng tunay na nananampalataya? May mga kapatid? Tayo nagsisibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Kaya nga yun, mga kapatid, no? Ang Diyos, hinahanap tayong isa-isa niya, mga kapatid. Tayo ay nakalumok na sa ating mga kasalanan, hinango tayo ng ating Diyos doon, no? Binigyan tayo ng bagong buhay, binigyan tayo ng bagong isipan. Pero, bakit hindi pa rin natin magawa yung tunay na gusto ng Diyos? Paano natin maibabalik yung para sa Kanya? Yung response na sinasabi ng Diyos. Na ginawa niyang kabutihan sa iyo, ginawang pagmamahal sa iyo ng Diyos bilang siya ay tagapagligtas ng bawat isa sa atin. Pagkaraan nun, nakalimutan na natin ng Diyos nung maibigay sa atin yung mga kapatid. Parang sa isang kapatid mo lang din na nagkaroon ka ng utang na loob,
na tinulungan ka sa lahat ng bagay. After nung nagawa na, nagkaroon na siya ng bagay na yun, nangangailangan siya, wala na, hindi ka na rin kilala. Hindi na niya naaalala kung ano man yung ginawa mong kabutihan. Siyempre magagalit ka, magtatampo ka rin. Ang Diyos ganun din yan. Pero ang Diyos, hindi yan magsasawa. Kahit gaano ka kawalang hiya, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Dahil ang bawat isa sa atin natikman yung bagay na gano'n. Amen. Hindi natin masasabi na kamukha ko ako ay isang mabuti na bata na lumaki, tumanda na hanggang sa ganyan. Huwag sabihin na ako walang tarantadura sa buhay ko. Hindi ko pinahiya mga kapatid. Kaya thank you Lord. At kahit pa paano, binawasan niya ang kalokohan ng tatay niya. Kaya nagpapasalamat ako, nakakaharap ako sa inyo. Nakakakanta ko sa harapan ninyo dahil kay Lord. Amen. Noong mga panahon na yun, hindi ako pwede kumanta pag hindi ako lasing. Kailangan nakainom ako bago ako makakanta sa harapan ng mga tao. Amen? Lahat yan hindi po pwedeng hindi ikaigla sa bawat isa sa atin. Mga lalaki, mga babae man, nagdaan sa mga paating gano'n. Amen mga kapatid? Amen. Kaya nga huwag natin ikahiya. Kung saan man tayo galing, kung saan man kung ano man tayo noon, ng mga hindi karapat-dapat kahit sa ating mga magulang. Tinatalikuran natin ang mga pangaral ng ating mga magulang. Hindi natin pinakikinggan ay kabubuti natin. Ginagawa pa rin natin mga kapatid ang kagustuhan ng laman. Kaya sana pupunta yung mga ganong tao. Kaya maswerte tayo mga kapatid. Dinala tayo ng ating Panginoon dito sa kanyang bahay, panambahan. Maswerte ang bawat isa sa atin. At tayo ay tinuturuan ng Diyos. Binibigyan tayo ng kaalaman, kalakasan. Kaya lahat yun mga kapatid ay gagawa tayo ng paraan kung paano naman natin masusuklian lahat yun, kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Nagpapagal tayo. Puyat man tayo, pagod man tayo, nandito tayo sa kanyang bahay panambahan. Amen. Gusto natin siyang makasama. Kaya wag sabihin ng bawat isa sa atin na ako'y napuyat kagabi, ako ay pagod, marami kong trabaho, hindi ako sasamba, hindi ako aaten, mga ganito. Yun mga kapatid, dahilan na lang yan mga kapatid. Dahil hindi ko masasabi sa sarili mo na ikaw ay tunay na nananampalataya. Wala pa rin sa sentro ng puso mo ang ating Diyos. Marami mga kapatid sa atin na mga dahilan na para hindi sila nakaka-attend, no? Kaya, yung sinasabi ko ng mga pinagdaanan ng mga Bible study natin, preaching natin, nandito lahat, dito sa aking pag-aaral din. Ang kasagutan dito sa akin, yung paano mo siyang maibibigay, paano mo sa kanyang maibabalik. Paano nasabi mo nasa center na ang Diyos sa'yo? Na ikaw kung ano pa ginagawa mo. Nagle-left the group ka pa. O yung bang nakasentro na ang Diyos? Paano mo sinabi ang mahal mo sa buhay? Kaya nga mga kapatid, no? Yun ang dapat nating ilagay sa ating mga isipan. Lahat ng ating mga pinag-aaralan, lahat ng ating binibigay ng ating pastor, lahat ng mga leader natin, binibigyan tayo ng kaalaman, mga kapatid, no? Dito mga kapatid, yung pagbibigay ng mga sa ating Panginoon, katulad ng mga apostol ng ating Diyos, sila dyan the beloved, hindi ba yun namatay sa edad lang? Yan, namatay yan sa edad. Pero sila Pedro, si Mateo, espada pumatay sa kanya sa pating Ethiopia. Babasa natin yan mga kapatid, no? Si Pedro pinako sa krus ng katiwarik. Yung nakatuwad siya, mga kapatid, no? Yun ang pagbibigay. Yun ang pagbibigay sa Diyos. Kung paano tayo, yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin, dapat meron tayong ganon. Yung ibigay natin sa Diyos yung mga ginawa niya sa atin.
Bilang ang tao, talagang sa ngayon, hindi natin masasabi na ito, kaya kong magpakamatay din, kaya kong magano din para sa Diyos. Hindi. Ang ginagawa natin sa ngayon, nag-aaral tayong unti-unti sa ngayon. Para malaman natin kung ano ba talaga ang tunay na gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Amen mga kapatid? Darating tayo sa punto na tatawagin tayo ng Diyos. Doon na natin malalaman ngayon kung ano pa ang ating kulang sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga tayo mga kapatid, nagpapagal tayo. Lahat ginagawa natin. Sakripisyo, sa lahat ng oras, puyat, ganito, pagod, nandito tayo. Hindi Amen. natin nakakalimutan yung ganito tipo. Lord. Dito, nakikita ng Panginoon ang bawat isa sa atin na ito ba tunay bang anak ko to nandito ngayon? O nagtutunay-tunayan lang ito na para lang siya makarating makita si kapatid. Malaman ang buhay sa loob ng church. Malaman kung ano ba ang ginagawa ng bawat isa dito. Merong gano'n mga kapatid, hindi lang dito sa atin. Pero dito sa atin, praise the Lord, malaki na ang binago ng ating bahay panambahay. Doon lang malulugod ng Panginoon sa bawat isa sa atin dahil nakikita niya na talagang ang bawat isa dito gumagawa rin ng ikagaganda. Gumagawa din kung paano magiging maayos lahat. Sa mga leader, sa ating mga kasamahan. Nakikita naman natin ang mga sunuran ng bawat isa. Amen. Dapat minsan hindi rin mawawala yung minsan may tampo, may ganito. Pero yun naman napag-uusapan, pwede kang lumapit sa kapatid mo bilang mahal mo siya. Ang Diyos yan, di ba gano'n? Sa pagmamahal sa atin, ginawa ng Diyos lahat. Nagpapako, namatay, para sa ating lahat yun. Amen. Magulang natin, gano'n. Nagpapakamatay sa hanap buhay, makapagtapos ka lang ng pag-aaral. Amen. Nung matapos ka, hindi mo kilala nanay mo kung sino na. Diba? Paano yun? Ang Diyos pa kayo, gaganunin mo. Paano ka? Bigyan ka ng buhay ng Diyos. Nung makakilala ka na, wala na. Saan ka nang nagsamba? Nakalimutan mo na si Jesus. No? Maraming ganun mga kapatid. Kaya minsan, ang magulang natin, hindi rin natin masisisiyan. Na minsan sabihin sa'yo na iba ka na. Nakapag-aral ka dahil ang magulang mo hindi nag-aral. Nagsasaka lang yan, nagtatinim lang ng kamuti yan sa bukid, no? Walang pinag-aralan yan. Pero, sa kagustuhan, lahat ginagawa. Karamihan naman kasi, mga kapatid, yun nga, kapag ikaw ay nagkaroon ng bagong buhay, nagkaroon ka ng magandang pamilya, maayos ang buhay mo, ayaw mo na ngayon na may lalapit sa'yo. Nakalimutan mo na. Isa sa buhay mo ang nagbigay ng kaginawahan. Ang Diyos, mga kapatid, sa ginawa sa buhay natin, at hindi natin siya babalikan ng maganda para sa Kanya, magtatampo din ang Panginoon sa atin. Magagalit din niya, nagagalit din ng Diyos. Kapag ang Diyos ay nagalit sa atin, mga kapatid, yan ang katakutan natin. Na kahit paano gawin natin, talagang hindi na tayo makakabalik sa Kanya. At sasabihin sa'yo, hindi kita kilala. Nasabi lang na nanampalataya ka, pero wala kang gawa. Patay ang pananampalataya mo. Kaya nga mga kapatid, no?
mahirap din yung nandito tayo ngayon sa ating bahay panambahan. Natuto tayo ng salita ng Diyos. Naturuan tayong magdasal, lahat. Pero yung pagkakamali mo, parang minsan magsisisi ka. Bakit ba ako napasok dito? Samantalang dati kahit ano gawin ko sa labas, walang nagagalit. Walang nakakakita sa akin. Kahit anong gawin ko, hindi ako nag-aalala. Pero pagka nandito na tayo sa loob, kaya sabi ng iba, mahirap pumasok dyan. Madaling pumasok dyan. Pero mahirap lumabas. Amen, mga kapatid? Amen. Yun ang sinasabi nila. Lalo kung ikaw ay nadadala pa ng mga tukso, mga hindi naman karapat-dapat, madali kang mahata, madali kang mabigyan ng magandang mga salita, magandang mga ano ba tawag dito, yung mga pansuyo. Susuyuin ka para makalabas ka lang dyan. Pero kung ikaw ay mahina at kulang ka at wala pa ang Diyos sa puso mo at hindi ka pa nagmamahal sa Diyos, madali kang makalabas. Kaya nga yun, mga kapatid, no? Kaya nga, pakahirap. Pero, sa kamukha natin, alam na natin yon. Amen. Kaya naman tayo, ginagawa natin ang lahat para sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya mga kapatid, lahat tayo maswerte. Wala tayong iniisip na kung saan man tayo makarating, saan man tayo mangyari sa buhay natin, tayo masaya tayo. Yung Biyernes sa atin, napakatagal. Kung nararamdaman ng bawat isa sa atin yun. Naiinip tayo sa whole week. Ang tagal ng Friday. No? Lahat natin, hinihintay natin yung Friday. Kaya, gusto natin yan. Ako, magkaroon ako ng ministrong ganito. Talagang, uma-absent ako. Kahapon nga, half day lang ako. Umuwi ako. Kasi nga, iniisip ko to. Anong gagawin mo? Di ba? Dapat mong pag-aralan yung binibigay sa'yo ng Diyos. Talagang anuhin mo yan. Pag-aaralan mo mabuti yan. Tama ba to? Yung gagawin ko? Kaya hanggang gabi, actually ito walang ano to eh. Walang conclusion tong ginawa ko na ito. Kaya mahaba siguro. Kasi hindi pa ako natatapos sa totoo lang. Anong oras na ako uwi kagabi? Alas 2. Sumundo pa ako ng alas 5 kay Brad Jericho. Alas 6, mag-aalas 6. Umaga. Kaya, praise the Lord. At binibigyan pa ako ng kalakasan ni Lord. Isa na yun sa malaking blessing sa amin, sa akin, sa ating lahat. Hindi lang naman ako nagpupuyat, tayong lahat. Di ba? Tayong lahat, mga puyat tayo. Pero praise the Lord, kung titingnan ko, talagang malalakas na eh. No? Pwede yung mga 2 araw tayo magpuri. Di ba? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Yun ang binibigay sa atin ng Diyos, ng ating Panginoon, yung kalakasan natin, no? Sa Ephesians 2:9, mga kapatid, no? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri, mga kapatid, no? Ito, mga kapatid, yung sinabi rin ng ating Bible na huwag tayong magmalaki, magmataas, gano'n. Binigyan ka ni Lord ng kaalaman, binigyan ka ng ganitong turo, na sabihin mo, marunong na ako nito, marunong na akong magbasa ng Bible. Daig ko na si ganito. Yun ang huwag natin yun gagawin, mga kapatid. Tandaan natin yan. At ako, sa totoo, mga kapatid, natutuwa ako sa aking mga kapatid. Sinabi nga, yung nauuna, siyang nahuhuli. May nahuhuli,
siyang nauna. Thank you, Lord. Praise the Lord sa mga kapatid ko na talagang binibigyan, nagtsatsaga, nagpupuyat, nagbabasa. Ganon, kabuti ang Diyos. Kaya nga, nakakatuwa mga kapatid. Kaya huwag mo sabihin, 2 buwan ka pa lang dito. Kung talagang gagamitin ka ni Lord, tumayo ka dito. Huwag kang aayaw-ayaw. Walang po pwedeng pumigil, wala. Pag kinuha ka ni Lord, isipin mo na lang pag kinuha, pag tinampok kang ganon. Kinuha ka, nilagay ka lang dito. Hindi yung kinuha, hindi yun. Kinuha ka ni Lord, di ba tayo, nasa lusak tayo ng kasalanan. Binampun tayo ni Lord, di ba? Binihisan tayo, nilinis tayo, ganun lang yun. Ibig sabihin. Kung dito, tinuro ka ni Lord, ikaw sa susunod na linggo dito ka. Gagamitin dito. Hindi ka pwedeng tumanggi doon. Huwag mo sabihin, pabulol-bulol ka. Eh karami na nga bulol dito, madiretso ng mga salita ngayon eh, NRGP mo. O, di ba? Ang dami eh. O, pero ngayon, pagsalitaan mo sila, dire-diretso na. O, sino ang gumawa nun? Di ang Diyos. O, dahil ang Diyos ang tumawag sa iyo eh. O, totoo yan. Dito sa atin, sa ating mga kapatid. Nung unang-unang mag-set tayo rito yun, walang masabi, nakakapalipalipit ang dila. Ha? O, ngayon, tinan mo ngayon. Di ba? Ay, nakakatuwa. Nakikita mo talaga, ang Diyos mong sinasamba, totoo. O, di ba? Walang ano yan. Kaya mahirap tumanggi. Kung kinuha ka, dito ka. Sige. Di ba? Kaya sa susunod, mag-ready-ready na rin. Hindi mo masasabi na last mo na ngayon. Hindi. Habang nandito ka kay Lord, patuloy kang gagamitin. Amen mga kapatid? Sa John 3:36 mga kapatid, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Yan. Amen mga kapatid? 1 Peter 1:3-4 mga kapatid, purihin nawa ang Diyos at Ama sa ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa na ipinanganak na mula tayo sa isang bahay ng pag-asa, ng buhay, ng pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay ng muli ni Kristo sa mga patay. Amen mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, no? Kaya nga tayo, bagong buhay, no? Bagong buhay tayo lahat. Kaya huwag mo sabihin ikaw hindi ka pa na bago ng Diyos. Bagong nilalang ka na. Tinanggal na yung dati mong kasuutan, no? Pinalitan na yan, hinirang ka na. Hinirang ka na, Pastor Jack, ng Panginoon. Kaya iwasan mo na yung hindi karapat-dapat sa harap ng ating Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya sana, nawa, ay lahat tayo mga kapatid, no? Yung pag-response natin sa ating Panginoon. Yan ang pag-isipan natin, yan ang gawin natin para ang Panginoon ay malugod sa bawat isa sa atin, no? Huwag nating sasalungatin ang kagustuhan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, lumakad kang matuwid, huwag kang titingin ng yuming sumal, sida. Yun ang kailangan ng Diyos, no? Huwag tayong paano-ano dyan. Ang lahat ng Diyos, lahat ng Diyos ay hindi kamukha ng Diyos natin. Maraming Diyos dyan, no? Diyos-Diyosan. Sa 1 Peter po, no, mga kapatid, sa isang manang di nasira at walang dungis at hindi kumukupas, inilaan sa langit para sa inyo. Oh, di ba? Kaya ang Diyos, kahit wala kang magandang buhay dito, wala kang bahay na maganda, na hindi, wala kang sasakyan, no? Pagdating natin sa langit, mga kapatid, andyan na makikita mo na yung mansyon mo doon. Naka-ready na yan, mga kapatid, no? Kaya nga sabi ng iba, sarap doon, no? Gusto ng kaligtasan. Gustong makarating doon sa langit. Amen? Sa ano?
Tanungin mo, mauna ka, ayaw. Kaya, praise the Lord. Walang may gustong mauna, pero gustong maligtas. Diba? Maganda sa langit, ang ganito. Oo. Glory to God. Tanungin mo, mauna, ayaw. Oo. Glory to God. Yan, may kailangan pa sa'yo, Diyos. Kaya hindi ka pa pwede ron. Marami ka pang gagawin. May forces pa sa'yo. Kung ano dapat sa'yo pa, no? Yung mga kasalanan pa natin natitira dyan, yung mga nakadikit pa sa laman natin na yan. Kailangan matanggal yan. Kumbaga sa aso yan, yan ang kuto, yung mga bugas, yan. Mahirap tanggalin kaya yun. No? Yun ang kailangan matanggal. Yun ang pinagpipray natin sa araw-araw. Kaya tayo nandito mga kapatid, no? Kaya tayo nagpapagal, lahat ng ginagawa natin para sa Diyos yun. Para nga yung mga nakatikit na yun matanggal. Diba, Angie? Lahat yan, para matanggal yun. Amen? Thank you, Lord. Kaya tayo lahat nandito. Sa 1 Corinthians 4:12, 1 and 2, ipalagay nga kami na sino man sa mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Amen mga kapatid? Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala, ang bawat isa ay maging tapat. Ito na yun mga kapatid. Pag binigyan ka ng iyong pastor, ng iyong leader, dahil ang pastor tiwala sa iyo. Ganon din sa mga leader, kung binigyan ka ng magandang pabor ng iyong kapwa, dahil nagtitiwala sa iyo. Ganon din tayo dito sa Bahay Panambahan. Pag binigyan ka ng ministro ng ating Panginoon, ng iyong pastor, ng iyong leader, dapat gampanan mo yan. Huwag mo yung babasta-bastahin, ganun lang yan. Yung iismi-ismiran mo, kaya na yan. Kaya na ni Sis Eileen yan sa computer. Pero ang naka-schedule dyan is 16, yung chairs. Hindi yun pwede ganun. Kung ano talaga yung ibinigay sa'yo, diyan ka. Hindi po pwede yung mamimili ka ng gusto mo. Hindi yun. Kaya nga yung tiwala na sinasabi dito. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala, ang bawat isa ay maging tapat. Yung maging tapat ka sa binigay sa'yo, gampanan mo yan. Kamukha ng ginagawa ng ating kapatid na si Brad Sandy. Kahit saan ka man sulok ng Breman, mga bundok-bundok dyan, sinusuot niya yan. Makuha lang si kapatid na gustong sumamba. Amen? Talagang hinahanap niya yan. Hindi na kaya ng location dyan kasi nakukubli na sa bundok. Pero natatagpuan pa rin yan. Talagang binibigay ni Lord ang way. Dito ka. O, di ba? Nakukuha pa rin. Kaya, thank you Lord. Biro mo yon yung pagpapagal ng ating kapatid. Di ba? Ganun lang yun ang gusto kong sabihin. Yung bang kahit na konti ang kaalaman mo, meron ka namang part na para kay Lord, yung para sa mga kapatid mo, malaking bagay yon. Isa na yon sa gustong-gusto ng Diyos. Amen mga kapatid? Amen. Kaya nga mga kapatid, maswerte tayo lahat. Biro mo, sa dami-dami ng mga tao dyan, nandito tayo. Tahimik ang buhay natin. No? Para tayong iniintindi na baka tayo mahuli sa labas o ganito, nasa istiraha ka, na nagkakantahan kayo doon, nagiinuman kayo doon. O. Doon, masaya lang ng time na yun. After na, wala na. Hindi mo na alam. Dito sa church, sa atin, sa Panginoon, kasama natin ang Diyos, kasama natin mga kapatid natin, masaya tayo lahat. No? Yung magpuri ka, kumanta ka, na hindi mo inaasahan yung ikinatatakot mo na isang bagay na maakyat ka dito na hindi mo talaga ginagawa. Pero bakit nagawa mo? Di ba? Dahil ang Diyos nasa sa iyo eh. O, tutulungan ka ng Diyos. Hindi tayo pababayaan yan. Di ba? Ganun lang yun. Kahit na, sabi ko nga, di ba, maraming mga utal-utal dito. No? Ngayon, mga diretso na mga dila. O, ganun lang yun. Ikaw, nakakanta ka nga dito, sumasayaw ka pa. Bakit di mo makakaya yung susunod mong ano? Kaya yan. Walang imposible sa Diyos.
Diyos ang bahala sa ating lahat, no? Sa Psalms 139:14, ako'y magpapasalamat sa inyo sapagkat binalang ako na kakilabot at kakagila-gilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Amen, mga kapatid? Kaya nga, thank you Lord sa buhay ng bawat isa sa amin dito. Salamat at patuloy tayong ginagabayan ng Diyos, no? Yung ating aral kagabi, kailangan din natin yon na huwag tayong maging guilty sa lahat ng ating mga kasalanan. Huwag natin itanggi, huwag natin itago kung ano man yung meron tayo na nagawa. Pwede mong kausapin kung saan ka nagkamali sa iyong kapatid, sa iyong mahal sa buhay. Pwede mo yung kausapin, pwede kayo magkapatawaran sa isa't isa. Walang masama doon. Walang masama yung maging sabihin na nagpakumbaba ka. Yan ang gusto ng Diyos. Kung sino ang nagpapakumbaba, siyang itinataas ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid yan. Kung sino man nakapagpatawad sa Diyos, patatawarin ka rin ng ating Panginoon. Huwag kang magpatawad, hindi ka makakakamit ng kapatawaran ng ating Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya nga tayo dito, praise the Lord, lahat tayo nagkakasundo. Mga kapatid, no? Konting bagay, konting ganito, konting usapan, tapos ang problema. Patuloy tayo nagpupuri sa ating Panginoon. Wala sa atin yung taniman ng sama ng loob. Wala sa atin yung mga sobrang puot sa ating kapatid. Wala na yan. Siguro kung ako sobrang puot, ang dami na. Punong-puno na ang buong katawan ko sa puot. Hindi na kasya. Kaya nga, thank you Lord. Kahit pa paano malaki na nabawas ng mga kuto. Yun, mga kapatid, no? Kaya nga, ganun lang naman ang buhay natin, mga kapatid. Sa ngayon, yung maglingkod tayo sa Diyos, bigay natin ng papuri sa Kanya lahat. Yun malaki na pasalamat sa atin yun, mga kapatid, no? Na tayo ay binibigyan ng Diyos ng ganitong buhay. Pagpapala sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak. Patuloy rin siyang nakagabay kahit na tayo ay malayo sa mahal natin. Nandiyan ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan mga kapatid, no? Proverbs 3:9 mga kapatid. Parangalin mo ang Panginoon na iyong tinangkilik at ng mga unang bunga ay lahat mo ani. Amen mga kapatid? Kaya nga yun mga kapatid, kailangan lahat ng bagay ng ating gagawin. Kailangan nasa Diyos muna ang papuri. Huwag nating pangungunahan ang kagustuhan ng Diyos. Lahat tayo mga kapatid, alam ng Diyos kung saan tayo, kung hanggang saan ka, kung hanggang saan lang ang kaya mo, kung anong buhay ka meron. Kung ikaw ang buhay mo hanggang dyan ka lang, kahit paano gawin mo, hindi ka yayaman. Sabi nga ng iba, ang tagal ko sa Saudi, wala akong naipundar. Di ba? Maraming ganun. Meron naman nag-Saudi, ilang buwan lang dito, ilang taon. Ganda ng buhay. May malaking bahay, may sasakyan. Di ba? Yung iba talagang dito na naubos ang buhok niya, wala pa din. Walang naipunta. Meron naman nangyari mga kapatid, di ba? Nung sumabog ang bulkan na, ano ba to? Yung pinatubo. Sa part ng Pampanga to mga kapatid. 50 years nagtrabaho dito ang isang tao, kababayan natin. Marami dyan. Kasi unang salta ng Saudi, puro Kapampangan yan. Dito, nung araw. Maraming yumaman dyan. Madami. Pero isang iglap lang tinatawag. Ilang tinulada, ilang buhangin ang tumabon sa buong bayan ng Pampanga. Hindi na makita ang bahay. Ang bunga ng buko nandito lang. Nandyan lang. Kahit nakaluhod ka, maabot mo. Yung bunga ng buko. Gaano kataas ang buko? Yung transmission line ng kuryente, ang buklaw, yung mahabang mga poste. Lubog yan, mga kapatid. Kaya paano ka? Yung mga tao, minsan,
yung naging mahalaga pa sa iyo yung bagay na hindi naman para sa Diyos, no? Doon ka na nag-focus sa pera mo, sa kaibigan mo, sa pamamahay mo, ganda ng bahay ko, aircon, marmol. Pero si Lord, di mo na naaalala. Wala na. Kaya minsan ganyan ang nangyayari mga kapatid. Kaya nga si Lord, alam nga yung buhay mo. Kung hanggang saan ka lang. Pasalamat tayo. Ako, laki na pasalamat ko. Pero, umidad ako ng ganito sa pakasabihin ng iba, mayaman na ako, wala. Mahigit na akong 40 dito sa Saudi. 43. Hindi tulad ng iba na talagang may pera na sila. For good na. Pero ako, bakit nandito pa? Gusto pa ni Lord, nandito ako eh. Ayaw niya ako. Umuwi na nga ako eh. Binalik pa uli niya ako rito eh. Oo. Kaya thank you. Kung hindi ako binalik ni Lord dito, matagal na akong patay. Dahil sa bisyo sa atin. Yung mga kasama ko doon, kaano ko, wala na rin. Patay na sila lahat. Kaya ako, nagpapasalamat ako kay Lord. Kahit na nagtatagal ako dito, basta nasa Panginoon ako, okay lang. Wala akong itatakot. Dahil si Lord, sa kanya ka nakakapit, no? Siya nagbibigay sa'yo ng kalakasan. Amen. Lahat ng pangailangan mo, binibigay ni Lord. Kaya itong response na ito ang kailangan natin na maibigay kay Lord. Yung ginawa niyang kabutihan sa atin, lahat ng mga binibigay niyang biyaya sa pamilya natin, yan ang huwag natin kalilimutan na hindi ibalik sa Kanya yan. Yung pasasalamat. Yung ibigay natin ng the best para sa Kanya, huwag natin siyang kalilimutan, mga kapatid. Yun yung sinasabi ko sa part ng Pampanga. Hindi naman lahat doon, marami rin nadamay doon. Pero karamihan siguro doon, sa santo-santuhan sila. Nanalig na sila sa pera nila, sa kabuhayan nila, magandang buhay, masagana sila, pero isang iglap lang mga kapatid. Ubus lahat ang pinita niya sa 50 years dito sa Saudi. Kaya nga mga kapatid, no? Response to God's love, no? Kaya nga, yung ating pag-aaral nito mga kapatid, sabi ko nga, parang sa lahat ng nadinig ko sa preaching ng ating mga kapatid, sa online, parang eto na yon, magkakasama sila. Magkakasama. Kaya sabi ko nga, thank you Lord. Kasi hindi ko naman alam yung kanyang aral, hindi ko alam yung ganito nila. Kaya sabi ko nga, ito, pwede na ito sa akin. Dahil nga, yung mga nadidinig ko, parang okay to. Yung sinasabi mo na, parang ayaw mong sabihin yung mga kasalanan mo, parang hindi ka nagmamahal sa Diyos, no? Yung paano kang na-save ng Diyos, sinave ka na ng Diyos, hindi ka pa nagkapasalamat. Paano yun? Kaya wala. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos sa araw na to at binigyan tayo ngayon ng bagong kaalaman mga kapatid. Ano? Sa Luke 16:10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. Amen. At ang di matuwid sa ikakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kaya nga mga kapatid, yung gumawa ka ng mabuti, masigit doon, ibabalik sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, no? Huwag nating sayangin mga kapatid yung mga pagpapagal natin dito sa bahay ng ating Panginoon. Lahat ng ating pag-aaral, lahat ay tinuturo sa atin. Huwag natin yan sasayangin mga kapatid, no? Huwag tayong papares, gumawa tayo ng paraan kung paano natin maibalik yung iba natin mga kapatid na umalis. Hindi natin alam kung ano mga problema nila. Kung sila man ay makakabalik, praise the Lord, kung gusto pa nila. Hindi natin sila pwedeng pilitin kung talagang sila ay hatak-hatak ni taning, no? Marami sigurong hatak doon. Kaya mabigat ang kalooban nila makabalik. Pero yan, pag-pray natin na nawa ay magsibalik sila dito sa bahay panambahan natin, Panginoon. Amen mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, salamat sa oras nito, sa araw na to, sa ibinigay na aral sa atin ng ating Panginoon. Kaya tayo mga kapatid,